Magandang araw sa inyong lahat, mga mahal kong mga kababayan at mga taga-subaybay. Ngayon po ang ating birada, itong si Senador Marcoleta na talagang isang dakilang senador na gagawa po ng paraan para po mauwi sa lalong madaling panahon ang ating pinakamamahal na dating Pangulong Duterte dahil po sa kanyang masamang kalagayan doon sa dahig na sinabi nga po ng kanyang asawa na yung original na si Zimmerman ay hindi na po maganda ito. Na pag tinignan mo, parang kalansay na po ang itsura ni Tatay Digong. Butot laman na po ito. Mga kababayan, ibig sabihin, hindi na po maganda ang kanyang kalagayang pangkalusugan. Grabe ang ginawa ng mga nagsulong na ipakulong si Tatay Digong dito. Hindi sila naawa. Wala silang awa. Pinagtulungan nila ang isang dating Pangulo na gumawa lamang ng kanyang trabaho. Grabe naman ang mga ito, mga kababayan. Kita nyo naman ang kanyang naging performance noon. Pag si Tatay Digong may nabalita ang naagrabyado na Pilipino, lalong-lalo na po pag ang gumawa ay mga adik na gumagawa po ng mga karahasan sa mga kapwa nating Pilipino, lalong-lalo na po sa paggawa ng mga karumal-dumal na krimen, lalong-lalo po dito sa mga rapist. Sasabihin ni Tatay Digong, bukas, hindi ka na masisilayan ng bagong sikat ng araw. Mga kababayan, yan po ang nakaka-miss na mga pagsasagawa ng batas si Tatay Digong. Maraming natutuwang mga Pilipino na talagang confident ang mga Pilipino na paglabas ng anak mo galing or papasok ng school ay makakauwi ng ligtas. Mga kababayan, pero ngayon nakakatakot na pong lumabas ang mga anak natin, lalong-lalo na po ang mga babae, lalong-lalo na yung mga minor de edad na talagang nadadali ng mga kriminal. Yung balita nga lang po dyan sa Quezon City, mga kababayan, na-rape po ng isang construction boy, itong dalagita. Dinala po niya sa isang madilim na lugar, sa isang bakanteng lupain. Dito po isinagawa ang kanyang makamundong layunin dito sa babaeng ito. Pagkatapos, magawan ng krimen ito at ginahasa po ito. Kinikilan pa ng pera. Mga kababayan, sasabihin niya, sorry, dahil sa aking kalasingan at sa aking pagbibisyo, nagawa ko itong karumal-dumal na krimen na ito. Nakulong yung rapist. Pero, sapat ba yun na makulong ito, mga kababayan? Kung na-rape na itong dalagitang ito. Pero kay Tatay Digong po, talagang masasabi mo na kung anong ginawa mo, pagbabayaran mo agad, kinabukasan, alam na, babay mundo, sa mundo ka na ng kadiliman. Ganyan si Tatay Digong. So ngayon po, aking naisalaysay lang po dahil namimiss ko ang isang PRRD sa kanyang pagpapatupad ng kamay na bakal. Ngayon po, babalikan po natin si Senador Marcoleta dahil po itong isusulong ni Cayetano na resolution sa Senado na kanyang hihilingin dito na ipapa-house arrest si PRRD. Ito po, mga kababayan, maaaring mapauwi itong si Tatay Digong at mamalagi na lamang po sa kanyang tahanan. Yan po ang sinasabi ni Cayetano. Kaya si Marcoleta, rumesbak, mga kababayan. Rumesbak dito. Aking tutulungan si Cayetano para lalong maaprubahan ito. O sinong mga senador ang ayaw na
tutulan nyo ito? Masama bang hilingin na si Tatay Digong ay dito na lamang sa Pilipinas? Sa bahay na lamang niya sa Davao? O kayo po, eto na mga kababayan, pakinggan na po natin itong sinabi ni Caro Dante Marcoleta sa sinabi ni Cayetano dito na talagang gagawa ng paraan sa lalong madaling panahon para makauwi na itong si Tatay Digong. Sinusulong daw po ngayon ni Senador Alan Cayetano ay i-house arrest na lamang daw po ang Pangulong Duterte. Pero ito pala, house arrest ng embahada natin doon sa The Netherlands. Para daw po makita talaga at masubaybayan ang tunay na kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, Sen. May pasilidad ba naman doon? Yun ang nga po, ang tinatanong din natin. Kung ako tatanungin mo, iuwi na lang sa Pilipinas, dito ano talaga. Oho. Di ba? E di, sususugan ko yung resolution ni Senator Cayetano. Opo. I-grant siya ng temporary release, pero dito na sa ating bansa, kahit na hindi na tayo member. Di ba? Apo, pwede ba? Kasi parang ayaw din pumayag ata nung ICC sa lahat ng request natin para sa dating Pangulong Duterte. Parang hindi nila... yun nga yung hindi ko maintindihan dyan sa ICC na yan eh. Oho. Si Pangulong Duterte, dinemanda nyo pa lang. Opo. Hindi pa naman guilty yung tao eh. Kaya ako medyo... Siyempre, nagkagasta-agasta, pumunta ako rin. Ang layo nun. Hindi naman ako pupunta sa ganung lugar na napakalayo. Isipin mo. 16 na oras kang nasa aeroplano. Ayaw ko pa naman yung hindi ako nakakatulog sa aeroplano. Gusto mo matulog eh. 12, sa Dubai ka muna eh, di ba? Pagdating mo sa Dubai, may 2 oras ka pang pakuya-kuya ko ito eh. Di ka pa naman layover. Di 2 hours na layover. Tapos 6 na oras. Tapos 6 na oras na naman. Pagdating mo doon, Amsterdam yun eh. Hindi naman The Hague ka. Sasakay ka na naman ng siguro 1 oras bago ka makarating sa The Hague. Isipin mo sakripisyo yun. Ang buong akala ko man lang, makita ko man lang sana yung tao. Hindi man lang ako napagbigyan eh. Kaya Mga kababayan, sana yung ICC din, magkaroon ng puso. Isipin nyo, matanda na po. Yung aming tatay dyan sa ICC, kinulong nyo. Pero sana maawa po yung mga gumawa dyan dito sa ating gobyerno. Parang awa nyo na. Bigyan nyo naman ng konting panahon na makauwi si PRRD. Dahil kalansay na po ito, mga kababayan. Nakakaawa po ang kalagayan ni Tatay Digong. Na yan po ang kahilingan ng mga milyong-milyong mga Pilipino. Ang pumipigil lang naman sa ganitong mga hakbangin ng ating mga butihing senador na si Cayetano at Marcoleta ay itong mga ganib sa kapangyarihan. Kilala nyo po ang mga ito, mga kababayan. Ang mga nagsusulong na doon na lang malagutan ng hininga, itong si PRRD. Alam nyo kung sino ang mga ito. Mga kababayan, yung mga nagpahuli dito. Sino-sino ba ang mga ito, mga kababayan? Siyempre, yung mga tinamaan ng lintik na batas ng ating Pangulong Duterte na ayaw nilang maghigpit. Gusto nila yung sobrang malaya, sobrang demokrasya na sinasabi. Ayaw nila ng parang diktador. Ibig sabihin, diktador, merong disiplina sa mga gumagawa ng kriminalidad. Lalong-lalo na po yung lumalawak na problema at nagiging salot ng ating lipunan. Itong sinasagawang paggamit ng ipinagbabawal na gamot na dyan po lumilikha ng malaking takot sa mga mamamayang Pilipino na takot na pong lumabas ng bahay dahil po sa mga ganitong krimen, mga kababayan. Noon kay Tatay Digong talagang
halos wala kang makitang mga adik sa lansangan eh. Eh, dun na lang sa dati naming lugar eh, mga kababayan eh, nung panahon ni Tatay Digong, napakalinis po ng mga kalye eh. Wala kang makitang mga tambay, walang nangingikil, yung dadaan ka, wala kang makitang mga nakaharang sa kalsada. Pero ngayon mga kababayan, talagang nakakatakot na po. Eh, pagdadaan ka sa gabi, uuwi ka, kikikilang ka, makikita mo yung kanilang mga gawaing masasama na talagang mahigpit na pinagbabawal ng batas. Eh, syempre, tayo, kailangan nating makisama. Eh, sige, pag nangikil, bigyan mo sila para maging good boy ka, di ba? Kasi pag di mo ginawa yan, eh, baka gawan ka ng masama. O mga kababayan, kaya itong si Camarcoleta at Cayetano, sanib pwersa na po ang mga ito. Eh, yung iba kasi mga kababayan, eh, talagang ayaw nila yung ganito eh. Nagugulat sila eh. Natataranta sila. Hop, ano na naman yan? Ano na naman yan? Baka, mga kababayan, delikado daw si Tatay Digong, eh, matanda na yan. 80-year-old na. Kaya mabuti na lang, meron tayong Caro Dante Marcoleta. At itong butihing senador na si Cayetano. Mga kababayan, eh yung ibang senador, alam mo na kung ano ang lakad ng isip nila. Pabagsakin si Tatay Digong. Alam nyo na. Eh kaya nila ginagawa ito para yung pwersa daw ni Sara Duterte ay humina. Pero anong ginawa ng mga Pilipino? Lalong lumakas ang pagmamahal sa mga Duterte. Eh kita nyo sa mga survey mga kababayan. Eh talagang lumakas itong karisma ni Sara Duterte. Eh tignan nyo yung mga kalaban niya. Puro kulilat sa survey. Pati sa resulta ng eleksyon. Bumagsak ang kanilang mga manok. Yan po ang boses ng bayan. Kaya tignan nyo, lalong lumakas ang mga Duterte. Nanalo si Tatay Digong na pagka-mayor. O mga kababayan, ituloy pa natin ito. Matindi itong banat ni Marcoleta, ha? Nataranta ang mga bangag dito, mga pinklawan at mga pulangaw, ha? Kaya nga tinatanong ko, ito ba talagang tunay na korte na sinasabi pa naman, International Criminal Court? Ba't naman hindi mo payagan kung sino man yung nakikiusap sa iyo na mabisita man lang? Eh, totoo. Eh, syempre, may kumpas. May kumpas sa mga amo. Alam niyo na mga kababayan, ituloy pa natin ito. Ano bang sinasabi ni Caro Dante Marcoleta dito? Hindi ganun eh. Opo. Tuloy pa natin. Eto po. Ituloy pa natin kung ano sinasabi ni Caro Dante. Kanina, no, yung isa na Opo. binanggit ni Congressman Nelson. Opo. It was circulated to the members of the House of Representatives whether it was accompanied by the evidence for each article charged or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. As to the evidence supporting each and every article, whether Vice President Sara Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of the House of Representatives. J. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and the evidence before affixing their consent. And pinakahuli, K. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was included in the order of business of the House of Representatives for consideration by the entire plenary. The respondents are given non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this resolution within which to respond. Nako, Ayan po. Aha. matindi. Aha. Matindi. Ano po bang ibig sabihin ng ano na yun ng Supreme Court? Alam mo, dalawang bagay ang tatamaan dyan.
may relasyon sa una yung tinatawag na violation of one-year ban rule. Ayan na. Makikita mo dyan, kaya inisa-isa, in-itemize ng Korte Suprema, yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Under oath, Opo. Oh, yung ikalawang bahagi, pupunta doon sa pupunta doon sa katibayan kung talagang yung verification diyan totoo. Okay. Ngayon under oath yan, sa aking palagay magkakahirapan diyan sa panig ng House of Representatives. Oho. Kasi yun lang tanong niya kanina, no, yung isa na Opo. binanggit ni Congressman Nelson. Opo. Sinasabi, kailan na nailagay sa order of business yung unang tatlo Opo. na in-endorse na impeachment complaint na isinulong ng private citizens. Ang pinag-uusapan dito, Jen, yung December 2, in December 4, at saka in December 19. Kasi kagaya ng binabanggit natin nung mga nakakaraan patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately kanya i-repair mo sa opisina ng Speaker. Ayun. Kaya tama. kinukwenta natin ano ba yung immediately. Opo. Sa lalong madaling panahon Sa dapat. aking pagkakaalam, sa mabilis na paraan, sa madaling pagkakataon, ano pa yung ibang synonym ng immediately? Agad-agad. Agad-agad. Opo. Karaka-raka. Kanya Akaraka. O yan. Hindi ba hapon Opo. yun? Oo nga po. Parang hapuno eh. Oh. Ha? Padalos-dalos mong ibigay. Parang gano'n, ha? Mamadali. Basta bilisan mo. Bilisan. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Aha. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupad-kupad. Yan ang ibig sabihin nun eh. Immediately. Oh, mga kababayan. O, di ba? Itong mga nagsusulong kasi ng impeachment, hindi nila naipasa agad ito. Ipinasa po sa last day ng Kongreso, sa last day of session, tapos mamadaliin nila. Meron palang 1 year na pagtatalaga or pagbibigay ng kaso. Ngayon, hindi na talaga aabot ang impeachment dito sa 20 Congress. Wala na talaga, mga kababayan, patay na yan. Durog na yan, dinurog na ni Marcoleta. Ba't ayaw nyo kasing ayaw magtigil, ayaw nyong itigil ang mga bunganga nyo? Bakit gusto nyong ma-impeach si Inday Sara dito? Si Marcoleta na pong nagsabi. Alam niyo naman si Marcoleta, dalubhasa sa batas ito. Hindi gaya ng mga senador na nagmamagaling, na hindi naman abogado, feeling abogado. Nagbabayad ng abogado para mag-explain at ipaliwanag sa kanila ang mga batas. Si Caro Dante Marcoleta, sariling utak ang ginagamit niya. Hindi kayo mananalo sa debate dito, mga kababayan. Bakit kasi gusto nyong ma-impeach si Inday Sara at gagawa-gawa kayo ng mga kaso na hindi naman niya ginawa? Sasabihin nyo, matibay ang inilahad na mga ebidensya laban dito. Pero sinasabi ng Commission on Audit na itong budget ng OBP na si Sara Duterte ay malinis, na nisingkong duling at mga salapi na binulsa ni Sara Duterte na ginamit sa kanyang sariling interes ay walang makitang mga disbalanse, mga kababayan. Pero kinontra ng tagapagsalita ng vlogger ng Malacanang na sinasabi niya na hindi porke malinis daw ang report ng mga audit, ng mga auditor, internal at compliance ng COA ay hindi ibig sabihin ng isang ahensya tulad ng OBP ay walang anomalya. Ay grabe naman yan, Manang Claire. Pati ba naman COA sinakop na ng iyong trabaho? Akala ko vlogger ka lang dyan.
na tagapagsalita ng Malacanang, bakit sinasalag mo at kinokontra mo ang sinasabi ng COA na hindi porke malinis ang mga report ng OBP ni Sara Duterte ay wala ng anomalya? Mga kababayan, totoo ba ito? Isipin nyo, mas magaling pa si Manang Claire, Auntie Claire. Gusto niya maklear ang sinasabi niya na si Sara Duterte ay parang sinasabi ng guilty na ang COA ay nagkamali. Totoo ba ito, mga kababayan? Kayo na humusga. Bakit pinagpipilitan ni Manang Claire na hindi porke malinis sa COA si Sara Duterte? Isipin nyo, 3 taon na sunod-sunod na malinis ito. Nising kong duling, nakukuya-kuyakoy na lasing. Walang makita ang mga auditor. Magagaling ang mga auditor dyan. Nakapasa sa board exam ng mga CPA, certified public accountant, mga dalubhasa sa mga numero, yung mga pagsasaliksik o paghahanap ng mga discrepancy ng isang kumpanya o isang tao, gaya ni Sara Duterte, malinis ang kanyang papel, mga transaksyon, walang nakitang mga illegalidad, mga kamalian dito. Pero ayon sa vlogger na ito na si Manang Claire, ipinipilit niya na hindi porke malinis sa COA ay wala na pong sinasabing mga anomalya dito. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Diba? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung saan ka nakatayo, doon ka. Si Manang Claire, alam natin kung saan nakatayo. Alam nyo na, kung saan yung kumpas, kinukumpas ng amo niya, doon siya. Okay po? Ituloy natin, Dante Marcoleta, anong sinasabi mo dyan? Ano na ang resback natin dyan? So, kailan mo ni-repair? Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko eh. Meron ba kanyang discretion? Yung Secretary General, para yon ay kanyang ibinbin. Oo nga pala, Kanyang, oo nga, oo. kanyang Kailan itatransmit? ipitin muna. Oo. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng... Oo nga, kasi ng parang inipon niya muna, Sen, di ba? ang sagot doon, hindi. Wala kang discretion. Walang kapangyarihan yung SecGen. Ang SecGen is the highest administrative officer of the House Ng of Kamara. Representatives. Okay. Wala siyang discretion. Opo. Ang kanyang trabaho is ministerial in character. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nakalagay doon, yun lang ang gagawin mo. Katibayan yun ng rules ng rules ng impeachment eh. Pinagtibay yun eh. Opo. Hindi basta-basta yun. Hindi mo po pwedeng teka muna, bukas ko na ang ibig sabihin ng immediately, kaagad mong ibigay. Opo. Huwag ka nang mag-isip na, kasi wala ka naman dapat isipin pa eh. Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, kaya napakadali naman, may checklist kung anong verification. Napakarami niyang abogado doon na mag-a-advise sa kanya, o palagay mo ng isang araw. Isang araw. Opo. Siguro naman sa loob ng isang araw, mga ilang pahina lang naman yun, bubusisiin, o ito ba'y na-verify? Pag verified kasi, talagang may nagnotaryo, tiningnan kung yung forma, nandiyan ba yung forma, may cause of action ba, may ganito. O mga kababayan, kasi itong nabuong plano nila na impeachment ay sila lang po ang nagplano. Isipin nyo, 215 na kongreso, na congressman, na mga lawmakers ay nag-usap-usap, gumawa ng pagpupulong, gumawa ng hocus para planuhin itong pagpapabagsak kay Sara Duterte na ayon sa mga bali-balita, di umano, bawat pirma ay may katumbas na malaking halagang salapi, mga kababayan. Kaya napilitan na pumirma mga ito.
hindi naman talaga nila kagustuhan ito. Nasilaw lang sila sa malaking halaga ng pera, nakatumbas ang isang pirma. Talagang malupit. Mga kababayan, di ba? Ayan po. Kaya sana, mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Kayo na po ang bahalang magbigay ng mga reaksyon nyo. Ano ba ang nakikita nyo? Ito bang pang-uusig kay Sara Duterte ay tumitimbang ba ito sa paningin ng umiiral na batas? Ito ba'y sinasang-ayunan ng mga mamamayang Pilipino? O sinasang-ayunan lang ng iilan na gustong pabagsakin si Sara Duterte para hindi makatakbo bilang Pangulo sa darating na 2028? Mga kababayan, yan po ang kanilang misyon. Sa lalong madaling panahon ay malikida itong si Sara Duterte. Huwag hayaan na makatakbo sa 2028. Mga kababayan, ginawa na lahat nila. Akala nila mapapabagsak nila ang isang Sara Duterte. Pero ang kakampi ni Sara Duterte, itong malapader na kapangyarihan ng taong bayan, na bato, na parang bahay na nagtayo sa ibabaw ng bato. Yan ang kakampi ni Sara Duterte. Katwiran, pantay na pagtingin ng batas, at paninindigan dito sa lupa at doon sa itaas. Yan po ang sanggalang ni Sara Duterte. Kakampi siya ng buong bayan. At banal na doktrina na umiiral. Di ba mga kababayan? Kaya masaya na po ako kung ilalike nyo po ang video natin. I-subscribe nyo po. I-share nyo po sa maraming mga marites na naniniwala na si Tatay Digong ay makauwi at si Sara Duterte ay malampasan ang pag-uusig ng mga taong pinupuri ay mga taong pagano. Mga kababayan, maraming salamat sa inyo. Ako po, ang inyong lingkod, si The Wonders sa Philippines. Mabuhay po at pagpalain sana tayo ngayong umagang ito. Salamat po mga kababayan.